Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Habang malinaw na ipinaliwanag ni Zufan ang bawat hakbang ng kanyang plano, unti-unting naunawaan ni Xiangguan Feixiong ang kabuuang estratehiya. Ngunit may nanatili pa rin siyang pagdududa. Una, magpapakita tayo ng napakalaking puwersa upang guluhin ang isip ng kalaban. Pangalawa, ililihis natin ang lahat ng bantay palabas ng piitan upang magkaroon ako ng pagkakataong mailigtas si Sanzi. Kapag nagkagulo, pati ang mga gwardya sa buong lungsod ay mapapakilos, kaya mas magiging madali ang ating pagtakas. Tumango si Xiangguan Feixiong ngunit nagtanong, mukhang maayos ang plano, pero ganoon ba kadaling malinlang ang mga yon? Mahinang ngumiti si Zufan. Matinding galit ang kinikimkim ni Xiangguan Yulin laban sa clan head. Kapag pinasabog niya ang sarili sa harap ni Xiangguan Feion, habang sabay kayong umaatake sa manor, agad siyang magpapadala sa galit at isipin kayo ang may pakana. Samantala, matatakot ang mga bantay sa biglaang pagsabog at sa kakaibang apoy, kaya iisipin nilang si Xiangguan Feion lamang ang kanilang ligtas na masasandalan. Dahil doon, mawawala ng bantay ang piitan at magiging madali para sa akin ang pagsagip kay Sanzi. Napaisip si Xiangguan Feixiong. Maaaring malinlang si Xiangguan Feion, pero paano si Beili Jingwei? Siya ang pinakamatalinong tao sa buong imperyo. Napangiti si Zufan. Tiyak na makikita niya ang plano. Ngunit kahit gaano siya katalino, mayroon siyang isang kahinaang maaari kong samantalahin. Ano yon? Kasakiman. Bahagyang natawa si Zufan. Hindi iyon basta kasakiman sa kayamanan, kundi kasakiman sa tabumpay. Ang isang tunay na maestro ng mga pakana ay laging nais manaig laban sa kanyang kalaban. Tingnan mo na lamang ang Peking Convention. Alam niyang saan kayo nagtatago at maingat niyang inihanda ang bitag para hulihin kayong lahat. Siya ay isang taong may malinaw na layunin at napakahaba ng pasensya. Kaya kahit may pagdududa siya sa aking plano, hindi niya ito agad pipigilan. Sa halip, hahayaan niya itong magpatuloy upang malampasan ako sa sarili kong laro. At iyon mismo ang gusto kong mangyari. Tumango ang lahat habang tahimik na nakikinig. Kapag nailigtas ko na si Sanzi, habang buhay nila akong hahabulin. Tinataya kong maaabutan nila tayo sa loob ng 1 o 2 oras. Mas magiging mahirap na ang pagtakas. At hindi ka ba nila papatayin? Papatayin nila ako kung kaya nila. Ngunit minsan, kailangan mong harapin ang kamatayan upang makita ang bukas. Iyon lamang ang paraan para makatakas kami sa pangangaso ni Beili Jingwei at makalabas sa central area. Kaya, clan head, huwag na kayong mag-alala. May sarili na akong plano. Biglang umugong ang kalangitan. Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa malayo habang umaakyat sa himpapawid ang makapal na ulap ng alikabok na halos natakpan ang araw. Mula sa itaas ng himpapawid, pinagmamasdan ni Xiangguan Feixiong at ng kanyang mga kasama ang direksyon ng kaguluhan. Napabuntong hininga siya. Eksaktong nangyari ang lahat gaya ng sinabi ng batang iyon. Hinabol ni Beili Jingwei at ng 2 Sword King si Gu Yifan. Umiling ang isa sa mga venerable. Kahanga-hanga ang batang iyon. Nahanap niya ang bawat galaw ng kalaban, maging ang iniisip ni Beili Jingwei. Pero paano siya makakatakas laban sa 2 Sword King at sa punong ministro? Napakunot din ang noo ng iba. Tama. Kahit tayong lahat ay hindi nakapagligtas ng sinuman laban sa 2 Sword King. Tahimik na ngumiti si Xiangguan Feixiong. Walang saysay ang mag-alala. Sinabi niyang may paraan siya, kaya naniniwala ako. Bahagya siyang natawa. Nakakatuwa, ilang araw pa lamang natin siyang kasama, pero tila lahat tayo ay nag-aalala na para sa kanya. Nagkunwaring umismid ang isang venerable. Sino ang nag-aalala? Nanghihinayang lang kami kung mamamatay ang ganoong klaseng henyo. At higit sa lahat, paano natin makukuha ang soaring sword kung wala na siya? Tumawa si Xiangguan Feixiong. Huwag kayong mag-alala. Nangako siya sa loob ng kuweba na ibibigay niya ang espada kapag ligtas na silang nakatakas ng kanyang anak. Nagpadala na ako ng mga tao upang hintayin siya. Kapag nakaalis na sina Beili Jingwei, hahanapin nila si Gu Yifan. Napangiti ang isa pang venerable. Naniniwala ka talaga sa kanya? Napakatuso ng batang iyon. Matatag na tumango si Xiangguan Feixiong. Dahil isinumpa niya yon sa kanyang anak. Walang magulang na basta-basta isusugal ang sariling anak.
tutuparin niya ang kanyang salita. Tahimik na tumango ang lahat. At kung mamatay siya, mag-iwan pa rin siya ng bakas upang matagpuan natin ang soaring sword. Napatingin muli si Xiang Guanfixing sa malayong kabuluhan. Kahit mamatay silang mag-ama, sisikapin pa rin niyang tuparin ang kanyang pangako. Ang hiling lamang niya ay mabigyan ang anak niya ng marangal na libing. Tahimik ang lahat. Maaaring mas tuso pa sa baluktot na ugat ng puno ang isip ni Gu Yifan, ngunit isang bagay ang sigurado sa lahat, walang hanggan ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Samantala, itinaas ni Xiang Guanfion ang kanyang ika-4 na sword strike. Ang nakapangingilabot na aura nito ay nagpayanig sa hangin. Nakatingin lamang si Zhu Fan habang nakangiti. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Wala siyang anumang pagsisisi. Tinanggap niya ang kamatayan ng buong katahimikan. Matagal na niyang pasan ang bigat ng mundo. Ang babaeng minamahal na hindi niya makapiling, ang mga kaaway na hindi niya kayang talunin, at ang mga pangarap na tila laging nasa dulo ng kanyang mga daliri, ngunit hindi niya kailanman maabot. Unti-unti nang inuubos ng lungkot at pagod ang kanyang isip. Kung hindi lamang dahil sa true self-art, marahil noon pa siya nabaliw. Mas malalim ang pag-ibig, mas mabigat ang sugat. Ngayon ay lubos niyang naunawaan kung bakit ipinagbabawal ang pag-ibig sa mga demonic cultivator. Marahil, ito na ang nararapat na wakas para sa kanya. May mahinang ngiti sa kanyang labi habang hinihintay ang paparating na kamatayan. Ngunit bago pa tuluyang mailabas ni Xiang Guanfion ang kanyang ika-4 na espada, may isang kamay ang biglang humawak sa kanyang pulsuhan. Napatigil siya. Malamig niyang tinanong, "Brother Dan, ano ang ginagawa mo?" Nagulat maging si Beili Jingwei. Mahinahong nagsalita si Dan Qingshen. Mas mabuting malaman muna natin kung nasaan ang soaring sword bago natin siya patayin. Umismid si Xiang Guanfion. Sa tingin mo magsasalita pa siya? Higit nang mas mapanganib ang batang ito kaysa sa mismong espada. Hindi ba, Prime Minister? Matagal na natahimik si Beili Jingwei bago tumango. Kung mawala man ang soaring sword, malulungkot lamang ang Patriarch. Ngunit kung mabubuhay ang batang ito, maaaring malagay sa panganib maging ang buhay ng invincible sword. Nang makita ko ang itim na apoy niya, lalo kong natiyak na kailangan siyang mamatay. Tumango si Dan Qingshen. Walang tututol dyan. Pero hindi ba mas mabuti kung makuha natin pareho ang espada at ang kanyang buhay? Lumapit siya kay Zhu Fan. Gu Yifan, narinig mo ang lahat. Malapit ka nang mamatay at hindi mo madadala ang soaring sword sa kabilang buhay. Bilang huling pabor, sabihin mo ang iyong huling kahilingan. Kilala mo ako. Kapag nangako ako, tinutupad ko. Ngumiti si Zhu Fan. Pakawalan niyo ang anak ko. Impossible. Maring tumutol si Beili Jingwei. Hindi namin hahayaang mabuhay ang anak ng aming kaaway. Tumawa lamang si Zhu Fan. Kung ganoon, wala na akong ibang hiling. Galit na galit si Xiang Guanfion. Lintik kang bata. Kung gusto mong mamatay, ibibigay ko sa iyo. Muli niyang inihanda ang kanyang espada. Ngunit biglang nagsalita si Zhu Fan. Sandali, may isa pa pala akong hiling. Napakunot ang noo ni Dan Qingshen. Ano yon? Umiti si Zhu Fan habang nakatingin kay Xiang Guanfion. Ang gusto kong pumatay sa akin ay ang Dragon Cleaving Sword King. Nagulat ang lahat. Bakit? Tanong ni Dan Qingshen. Malakas na tumawa si Zhu Fan. Ayaw kong maging masaya si Xiang Guanfion. 3 beses na niya akong nabigong patayin. Ayokong ang ika-4 niyang espada ang tumapos sa akin. Hayaan mong habang buhay niyang dalhin ang kahihiyan na hindi niya ako napatay sa loob ng 3 pagkakataon. Namula sa galit si Xiang Guanfion. Lintik kang bastardo. Ako mismo ang papatay sa iyo. Ngunit agad siyang pinigilan ni Beili Jingwei. Mataman niyang tiningnan si Zhu Fan bago nagsalita. Mabuti. Pumapayag kami. Kumislap ang mga mata ni Beili Jingwei habang nagsalita. Kahit wala ang pangako ng Dragon Cleaving Sword King, handa akong tuparin ang huli mong kahilingan kapalit ng soaring sword. Nangangako kaming lahat. Napakunot ang noo ni Xiang Guanfion. Prime Minister. Ngunit itinaas lamang ni Beili Jingwei ang kanyang kamay upang patahimikin siya. Sword King Fion, isipin mo ang mas malaking larawan. Ano ba ang mas mahalaga, ang iyong dangal o ang soaring sword? Nasira na rin naman ang reputasyon mo nang mawala ang espada.
Kaya ano pa ang kaunting dagdag na kahihiyan? Tanggapin mo ito alang-alang sa imperyo. Napatingin si Xiang Guanfion sa sarili. Hindi ang napunit niyang manggas ang nagpapainit ng kanyang ulo, kundi ang mamasamasa niyang pantalon, ang malinaw na patunay ng matinding takot na naranasan niya kanina. Sa huli, mariin siyang huminga, ikinaway ang kamay ng may pagkainis, saka kumuha ng bagong kasuotan upang magpalit. Tumango si Bailey Jingwei. Ngayon ay pumayag na rin si Sword King Fion. Wala ka ng dahilan para manahimik. Ngumiti si Zhu Fan. Kung ganoon sasabihin ko na kung nasaan ang Soaring Sword. Bahagyang yumuko si Bailey Jingwei, sabik na sabik. Nasa Xiangguan clan na ito. Nagulat ang punong ministro. Ano? Nasa kanila? Grandmaster Gyu, niloloko mo ba kami? Bakit mo ibibigay ang napakahalagang espada sa kanila? Malakas na tumawa si Zhu Fan. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Alam naman nating lahat na may dati akong ugnayan sa Xiangguan clan. Kung gusto kong tulungan nila akong iligtas ang anak ko, kailangan kong may maibigay na kapalit. Napaluwa ang dugo sa kanyang bibig habang tumatawa. Napakadilim ng mukha ni Xiang Guanfion. Bailey Jingwei, mas malala pa ito. Kapag nakuha ng Xiangguan clan ang Soaring Sword, siguradong magtatago sila. Kahit isang Sword King ay mahihirapang hanapin sila. At kapag nagkalat sila sa buong central area, para na tayong naghahanap ng karayom sa gitna ng dagat. Tahimik lamang na nakatitig si Bailey Jingwei kay Zhu Fan. Grandmaster Gu, tigilan mo na ang paglalaro. Mamamatay ka na. Alam mong hindi kayo nagtitiwala sa Xiangguan clan, at ganoon din sila sayo. Kung ibinigay mo lang basta ang espada, tiyak na tinalikuran ka na nila pagkatapos. Hindi ka gagawa ng ganoong kababaw na pagkakamali. Matalim ang kanyang tingin. Huwag mo kaming tratuhin parang mga hangal. Bahagyang kumibot ang mukha ni Xiang Guanfion. Sino ang tinatawag niyang hangal? Akala yata nitong Bailey Jingwei siya lang ang matalino sa mundong ito. Umiling si Zhu Fan at natawa. Prime Minister, sa tingin mo ba nasa kalagayan pa akong manginsulto? Pagkatapos ay seryoso siyang nagsalita. Tama ka. Walang nagtitiwala sa isa't isa. Kaya ang pagpapasa ng espada ay ginawa sa tamang oras, habang pareho naming kailangan ang isa't isa laban sa iisang kaaway. Kapag natapos na ang kasunduan, saka kami muling maghihiwalay. Biglang nanlaki ang mga mata ni Bailey Jingwei. Ibig mong sabihin? Ngumisi si Zhu Fan. Kayo ang aming isang kaaway. Ipinaliwanag niya ang buong plano. Ginamit ko ang Xiangguan clan upang ilayo kayong tatlo at mailigtas si Sanzi. Pagkatapos, ibinigay ko ang Soaring Sword sa mga tauhan nilang sumusunod sa akin. Iyon lamang ang paraang mapapapayag ang magkabilang panig. Kung nag-away kami noon, darating ang mga gwardiya, mawawala ang espada, at pareho kaming mabibigo. Kaya kahit wala kaming tiwala sa isa't isa, isinantabi muna namin ang aming alitan para sa mas mahalagang layunin. Ngumiti siya. Hindi ba ganoon din ang gagawin mo, Prime Minister Bailey? Nanginginig na tumango si Bailey Jingwei. Napaka-perpekto ng paliwanag ni Zhu Fan. Napatingin si Xiang Guanfion sa punong ministro. Prime Minister, paniniwalaan ba natin siya? Mariing sumagot si Bailey Jingwei. Wala tayong ibang pagpipilian. Malalim ang kanyang paghinga habang ipinagpatuloy ang pagsusuri. Alam nating magkaaway sila ng Xiangguan clan. Hindi sila basta magsasanib puwersa. Ang tanging dahilan kung bakit nila yon ginawa ay dahil sa Soaring Sword. Naglakad siya habang nag-isip. Kung ibinigay niya agad ang espada, maaaring pinagtaksilan siya ng Xiangguan clan. Kung naman masyadong huli, baka lumala ang tensyon at mauwi sa labanan kahit nakuha na nila ang espada. Ngunit habang may mas malaking kaaway na nakaharap sa kanila, mapipilitan silang tapusin muna ang kasunduan bago magkanya-kanya. Matagal siyang nakatitig kay Zhu Fan. Grandmaster Gu, tunay kang henyo. Kahit ako, kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko maisip kung makakabuo ako ng ganoong plano sa napakaikling panahon. Bahagya siyang yumuko. Iginagalang kita. Tumawa lamang si Zhu Fan. Napakalaking karangalan naman yan, Prime Minister. Ngunit nabasa ni Bailey Jingwei ang pangungutya sa kanyang mga mata. Malamig siyang lumingon kay Dan Qingshen. Dragon Cleaving Sword King, tuparin mo na ang huling kahilingan niya. Tumango si Dan Qingshen. Gagawin ko. Itinaas niya ang dalawang daliri. Biglang umalingaw ang napakalakas na dagundong.
Kasabay nito ang nakabibinging dagundong ng isang dragon. Nanginginig ang kalawakan habang bumubuo ng napakalakas na sword energy sa dulo ng kanyang mga daliri. Tahimik lamang na nakatitig si Zufan. May malawak na ngiti sa kanyang labi. Hush! Isang dambuhalang sword energy, kasinlakas ng kay Shangguan Fion, ang rumagasa patungo kay Zufan. Kasabay ng dagundong ng libu-libong dragon, bumagsak ito na tila kayang hatiin ang buong mundo. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang sumabog. Sa loob ng daan-daang milya, naglaho ang lahat. Naging tigang nakaparangan ang dating kabundukan. Nang tangay ng hangin ang makapal na ulap ng alikabok. Wala nang bakas ni Zufan. Wala na rin si Gusantong. Tanging disyerto ng buhangin ang natira. Tahimik na napabuntong hininga si Bailey Jingwei. Natapos na rin. Isang pambihirang henyo sa larangan ng alchemy ang tuluyang namatay, kasama ang kanyang anak. Sayang. Napatingin sa kanya si Shangguan Fion. Hindi ba huli na para maawa ka ngayon? Sa isip niya. Napakalaking ipokrito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Bailey Jingwei. Ang pagpapahalaga sa talento at ang pag-alis sa isang mapanganib na kalaban ay magkaibang bagay. Ngayong wala na siya, mas kampante na ako. Lumingon siya sa dalawang Sword King. Dragon Cleaving Sword King. Sword King Fion. Bumalik na tayo sa Flying Cloud City. Kailangan nating ipaalam sa buong central area. Hanapin ang Shangguan clan bago nila mailabas ang Soaring Sword. Napailing si Shangguan Fion. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Kapag nagtago sila, kahit isang Sword King ay mahihirapang hanapin sila. Ang tsansa nating mabawi ang espada ay wala pang 10%. Napabuntong hininga si Bailey Jingwei. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya. Ang natitira ay nasa kapalaran na. Tumigil siya sandali. Ito ang pinakamalaking kabiguan ko, hindi kabiguan nating lahat. Pagkatapos ay mabilis siyang lumipad pabalik sa Flying Cloud City. Tahimik na nakakuyom ang kamao ni Shangguan Fion. Hindi lang si Bailey Jingwei ang may kasalanan. Dahil sa pagkawala ng Soaring Sword at pagtakas ng Shangguan clan, isa rin siyang malaking may pananagutan. Bagamat natalo si Zufan sa huling labanan, bilang isang simpleng Radiant Stage Cultivator, nagawa niyang makaligtas sa 3 sunod na Sword Strike ng isang Sword King. Higit pa roon, nagawa pa niyang baguhin ang paraan ng kanyang kamatayan gamit lamang ang kanyang mga salita. Para kay Shangguan Fion, ito ang pinakamalaking kahihiyang naranasan niya sa buong buhay niya bilang Sword King. Walang tunay na nanalo. Walang tunay na natalo. Ngunit ang huling pangungutya ni Zufan bago siya mamatay ay habang buhay na tatatak sa kanyang isipan. Parang ipinapamukha nito na hindi ang espada ni Shangguan Fion ang pumatay sa kanya. Namaga ang mga ugat sa noo ni Shangguan Fion habang namimilipit sa galit. Pinahiya siya ng isang hamak na Radiant Stage Cultivator. At ang pinakamasakit, patay na ang taong iyon. Wala na siyang mapaghihigantihan. Sa matinding galit, mariin niyang tinapakan ang lupa bago lumipad kasunod ni Bailey Jingwei. Si Dan Qingshen na lamang ang naiwan. Tahimik siyang nakatanaw sa lugar kung saan huling nakita si Zufan. May isang banayad at makahulugang ngiti sa kanyang labi. Guifan! Batang Sanzi! Nasaan na kayo ni? Pagkalipas ng 6 na oras, sa lugar na winasak ng isang napakalupit na labanan, isang lupain na wala ng kahit isang talim ng damo ang natira, isang dalagang may busilak na puso ang walang tigil na sumisigaw. Habang humahampas ang malakas na hangin sa tigang na kaparangan, umiiyak siyang tumatawag sa walang imik na kalangitan. Punang pag-aalala ang kanyang tinig, at halos mabasag na ito sa sobrang pag-iyak. Kasama niya ang mahigit 12 kabataan na nagsisigaw rin habang naghahanap. Mr. Gu! Batang Sanzi! Ngunit nilamon lamang ng malalakas na bugso ng hangin ang kanilang mga boses. Makalipas ang 1 oras, unti-unti nang nawala ng pag-asa ang mga kabataan. Isa-isa silang tumigil sa paghahanap. Tanging ang dalaga lamang ang nanatiling naghahanap ng walang kapaguran, umiiyak habang paos na ang boses. Guifan! Batang Sanzi! Nasaan kayo? Napabuntong hininga ang isa sa mga kabataan. Binibining kinyan, magtipid na kayo ng lakas. Nakita niyo naman kung gaano kalakas ang pag-ataking tumama rito. Wala silang paraan para mabuhay. Wala nang saysay ang paghahanap. Malungkot niyang ipinagpatuloy.
Isang himala na kung may makaligtas laban sa dalawang Sword King. Mas mabuti pang sundin natin ang bili ng clan head at hanapin ang anumang bakas na iniwan ni Mr. Gu tungkol sa Soaring Sword. Mariing tumingin si Xiangguan Qinyan sa kanya. Tumahimik ka. Ayos lang si Gu Yifan. Naririnig nila tayo at mahahanap din natin sila. Buhay sila, kailangan nilang buhay, kung hindi ay hindi na niya naituloy ang sasabihin. Umiling ang binata. Binibini, sa lawak ng lugar na ito, kung may anumang bakas ay matagal na sana nating nakita. Kung wala tayong makita, imposibleng hindi rin yon napansin ng dalawang Sword King. Iisa lang ang ibig sabihin noon, tuluyan na silang naglaho. Mas mahalagang hanapin natin ang iniwang palatandaan ni Mr. Gu Yi. Bigla. Isang alon ng espasyo ang kumalat. Mula sa kawalan, dalawang dugo ang katawan ang bumagsak sa lupa, at ang matingkad na pulang dugo nila ay agad na tumulo sa dilaw na alikabok. Nayanig si Xiangguan Qinyan. Sa sobrang tuwa, napaluha siya habang tumatakbo papunta sa kanila. Mr. Gu. Batang Sanzi. Ayos lang kayo. Buhay pa kayo. Napahawak sa ulo ang isang kabataan. Sa ngalan ng langit, nakatakas talaga siya mula sa dalawang Sword King. Anong klaseng halimaw ba ang taong ito? Mabilis siyang lumapit upang tumulong, ngunit isang duguang kamay ang biglang kumapit sa kanyang damit at hinila siya pababa. Humihingal si Zufan habang ginagamit ang huling natitirang lakas niya upang magsalita. Sinabihan ko kayong iligtas kami, hindi ihanda ang libing namin. Kahit man lang tingnan niyo kung buhay pa kami bago kayo maghanap ng espada. Pagkasabi niyon, pumikit siya at tuluyang nawalan ng malay. Gayunpaman, mahigpit pa rin ang isang kamay niya sa walang malay na si Gu Santong. Ni minsan ay hindi niya ito binitiwan. Napatingin ang binata sa kanilang dalawa at napuno ng paggalang. Kahanga-hanga talaga si Gu Yifan. Ganitong kalala ang mga sugat niya, pero may lakas pa siyang pagalitan tayo. Hanggang sa huling sandali, ang iniisip pa rin niya ay protektahan ang anak niya. Tumango si Xiangguan Qinyan habang pinipigilan ang pagluha nang makita ang katawan ni Zufan na puno ng malalalim na sugat. Dalhin agad sina Mr. Gu at Batang Sanzi. Kailangan silang magamot. Dahil halatang wala na sa tamang kalagayan si Xiangguan Qinyan upang mamuno, ang binata na ang nag-utos sa iba. Maingat nilang binuhat ang mag-ama at dali-daling umalis. Sa napakalawak na dilaw na kaparangan, ang tanging bakas na may nakaligtas sa kakilakilabot na labanan ay ang matingkad na pulang dugo na naiwan sa tuyong lupa. 3 araw ang lumipas bago nagising si Zufan. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niyang nasa loob siya ng isang madilim na kuweba. Hindi na siya nagtaka. Alam na niyang nailigtas sila. Bahagi iyon ng kasunduan nila ni Xiangguan Feixiong. Hanggat humihina pa silang mag-ama, obligado ang Xiangguan clan na iligtas at gamutin sila. Kung pababayaan silang nakahandusay sa ilang, tiyak na kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Kaya ipinadala ng Xiangguan clan ang kanilang mga kabataang miyembro upang hanapin sila. Ito rin ang dahilan kung bakit alam ni Zufan na pagkatapos mailigtas si Batang Sanzi, tutuparin ng Xiangguan clan ang usapan, sapagkat nasa kanya pa rin ang espadang matagal nilang inaasam. Ito ang perpektong pagkakataon upang sulitin ang halaga nito. Habang nasa akin ang espadang ito, hinding-hindi nila ako hahayaang mamatay. Kung sakaling namatay siya, nakahanda na sana niyang ilabas ang Soaring Sword mula sa kanyang storage ring upang kunin na lamang ito ng Xiangguan clan. Wala na rin naman siyang pakinabang doon kapag patay na siya. Isinaalang-alang ni Zufan ang bawat posibilidad. Sa isang banda, nalinlang niya si Baili Jingwei upang umalis. Sa kabilang banda naman, napasunod niya ang Xiangguan clan sa sarili niyang plano. Napangiti siya ng tuso habang nakahiga sa malamig na batuhan. Hahaha, sa huli, maging ang Flying Cloud Manor at ang Xiangguan clan ay parehong sumayaw ayon sa tugtog ko. Mula sa lubos na kawalan ng pag-asa, muli kong ginawang pag-asa ang lahat. Napahalakhak si Zufan. Ngunit nang subukan niyang bumangon, isang matinding kirot ang biglang tumama sa kanyang katawan. Napangiwi siya. Lintik na Dan Qingshen, hindi ba pwedeng bahagyang hinaan niya ang atake? Pagkaraan ay napailing siya. Pero kung tutuusin, kailangan talaga niyang maging malupit para maloko ang pakiramdam at intuisyon ni Xiangguan Fion. Mula sa tabi niya ay narinig ang mahinang boses ng isang bata. Dad, ikaw mismo ang nagsabing gawin niya yon, tapos ngayon siya pa ang sinisisi mo. Kung marinig ka ng matandang iyon, baka pagsisihan pa niyang hindi ka niya tuluyang pinatay.
Napangiti si Zufan. Batang Sanzi, alam mo pala. Ngumiti si Gu Santong. Siyempre. May hindi ba ako alam tungkol sa'yo? Simula pa lang nang ipinasugo mo kay Shangguan Yulin ang walang kwentang mensaheng iyon, alam ko nang hindi iyon para sa akin. Wala naman tayong lihim na password. Ano bang klaseng pangako ng isang Ginoo at ililigtas kita ang sinasabi mo? Doon ko agad naisip na para iyon sa pandinig ng matandang si Dan Qingshen. Hehehe. Kawawa naman sina Beili Jingwei at Shangguan Fion. Wala silang napansin kahit ano. Tumango si Zufan. Tama ka. Ang mensahe ay para talaga kay Dan Qingshen. Pero hindi pa rin ako sigurado noon kung tutulungan niya tayo. Siya ang pinakamalaking hindi tiyak na bahagi ng plano ko. Ang pinakamahalagang tanong ay kung papayag ba siyang makipagtulungan upang magtagumpay ang pinakamalaking panlilinlang na nagawa ko. Napakalakas ng espada niya. Nang sumabog iyon, nabasag ang espasyo at pansamantalang nawala tayo sa pandaman ni Shangguan Fion. Sinamantala ko ang sandaling iyon upang gamitin ang Divine Eye of the Void, ika-6 na yugto, Void Domain, at itinago tayong mag-ama sa isang hiwalay na espasyo. Iyon din ang tuluyang nagpaniwala kay Beili Jingwei na patay na tayo kaya umalis na sila. Nagtanong si Gu Santong. Paano kung hindi tayo tinulungan ng matandang iyon? Napabuntong hininga si Zufan. Ang plano ko talaga ay magkaroon siya ng dahilan para makialam matapos akong masugatan ng husto sa 3 atake ni Shangguan Fion. Pagkatapos noon, nasa kanya na ang desisyon. Kung tutulungan niya tayo, siguradong magsasalita siya. Kung hindi, wala akong magagawa kundi gamitin ang Dragon Breath Pill. Pero nagbago ang lahat ng tamaan ako ng napakalakas ni Shangguan Fion. Hindi na ako makagalaw. Kahit gusto kong gamitin ang Dragon Breath Pill, wala na akong paraan. Iisa na lang ang natitirang daan upang mabuhay. Salamat na lang at mabait pa rin ang matandang iyon. Ngumiti siya. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Hindi laging totoo ang kasabihang man proposes, God disposes. Kapag marami kang kaibigan, mas marami ring pagkakataong mabuhay. Hehe. Nagtakang tumingin si Gu Santong. Dad, bakit pa ang dami mong inikot? Hindi ba pwede mong binato na lang ng Dragon Breath Pill ang mukha nila? Napailing si Zufan. Batang Sanzi, 2 na lang ang natitira nating Dragon Breath Pill. Madali ngang patayin silang lahat gamit iyon. Pero pagkatapos, kapag namatay ang punong ministro at isang Sword King, ipapadala ng Sword Star Empire ang natitirang 7 Sword King para tugisin tayo. Katapusan na natin iyon. Kahit may isa pa tayong Dragon Breath Pill, sa tingin mo ba sapat iyon laban sa 7? Nagpatuloy siya. Ano man ang gawin ng tao, tama man o mali, kailangan niyang harapin ang kapalit nito. Kapag ginamit natin ang Dragon Breath Pill, ang kapalit ay habang buhay tayong pagtutugisin hanggang mamatay. Hindi tayo katulad ng Shangguan clan na may buong angkan na sasalo sa kanila. Tayo lang ang 2. Kaya ang isang alas na tulad nito ay dapat gamitin lamang kapag wala ng ibang pagpipilian. Hindi tayo si Invincible Sword na kayang lipulin ang mga kalaban ng walang iniisip na kapalit. Tumango si Gu Santong. Ngunit maya-maya ay napakamot siya sa ulo. Pero Dad, ginamit mo rin naman ang Dragon Breath Pill laban sa Universal Righteous Sect. 2 na lang ang natira ngayon. Hindi mo ba sila pinagpapatay noon? Natigilan si Zufan. Yuhi. Namula siya sa hiya. Ni. Minsan talaga, nadadala lang ang tao ng bugso ng damdamin. Gusto ko lang subukan kung gaano kalakas ang Dragon Breath Pill noon. Hahahan. Masayang nag-uusap ang mag-ama sa loob ng madilim na kuweba, tila nakalimutan nila ang lahat ng nangyari. Paminsan-minsan ay napapangiwi lamang si Zufan habang humihinga ng malalim sa tuwing sumasakit ang kanyang mga sugat. Sa sobrang pagkakalibang nila sa kanilang biruan, halos hindi na niya pinapansin ang malubhang kalagayan ng kanyang katawan. Ngunit sa bawat pagdaing niya, hindi niya nakakalimutang isisi iyon sa kanilang tagapagligtas. Lintik na matandang Dan Qingshen. Hindi ba pwedeng konting hinay lang? Isang bugso lang ng sword aura niya, halos matuklap na ang balat ko. Wala bang alam ang matandang iyon sa salitang banayad? Kung naroon lamang si Dan Qingshen, tiyak na sasabog sa galit. Lintik na batang ito. Iniligtas ko na nga ang buhay mo, tapos ito pa ang isusukli mo. Minumura mo pa ako. Napangiti si Gu Santong sa kabila ng maputla niyang mukha.
Tuwang-tuwa siyang makita ang ama niyang parang batang nagrereklamo. Batang Sanzi, kumusta na ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Zufan. Hindi pa kita magamot ngayon dahil malubha rin ang mga sugat ko. Pero kapag gumaling na ako, ibabalik kita sa dating sigla sa lalong madaling panahon. Bahagyang nawala ang ngiti ni Gu Santong at umiling. Ayos lang, Dad. Nanghihina lang ako pero unti-unti nang naghihilom ang mga sugat ko. Marami namang healing pills ang ibinigay sa akin ng Shangguan clan. Magandang balita yan. Napatawa si Zufan. Kahit mahihina ang mga pill nila kumpara sa ginagawa ko, mukhang may silbi pa rin pala. Ngunit agad ding napansin ni Zufan na may lungkot sa mukha ni Gu Santong. Hindi ito tulad ng dati. Mula sa benda sa kamay ng bata ay patuloy pa ring tumutulo ang dugo. Sa sandaling iyon, rumble! Bumukas ang batong pintuan ng kuweba. Pumasok sina Shangguan Kinyan at ang binatang unang nilapitan ni Zufan sa kaparangan. Nang makita nilang gising na ang mag-ama, natuwa si Shangguan Kinyan. Gising na kayo. Salamat sa pagliligtas sa amin. Ngumiti si Zufan. Lumapit si Shangguan Kinyan at puno ng pag-aalala siyang tumingin sa kanya. Mr. Gu, wasak na wasak ang katawan nyo. Sigurado ba kayong ayos lang kayo? Napakarami na naming ipinainom na gamot. Gumaling na ang iba ninyong sugat pero huwag kang mag-alala. Ngumiti si Zufan. Isa rin akong alchemist. Hanggat maayos ang kaluluwa ko, kaya kong ayusin ang laman ng katawan ko. Kumikislap ang kanyang kamay habang inilalabas ang isang bote. Mula rito ay kumuha siya ng isang berdeng tableta. Ang makapal na halimuyak nito ay agad na kumalat sa buong kuweba. Napabulalas ang binatang taga Shangguan clan. Langit! Ika-10 antas na medicinal pill para lang sa sugat sa laman. Talagang ibang klase ang mga alchemist. Napatawa si Zufan. Para lang iyan sa ordinaryong sugat. Kay Batang Sanzi, mas espesyal ang kailangan kong ihanda. Kaya kailangan kong gumaling agad. Isinubo niya ang tableta at agad na ginamit ang Returning Dragon's Roar. Umalinggaw ang ugong ng dragon. Agad na bumalot kay Zufan ang napakalakas na sigla. Ang Returning Dragon's Roar ang pinakamabisang teknik para paghilumin ang katawan. Sayang lamang at wala itong epekto sa sugatang kaluluwa. Sa tulong ng medicinal pill at ng Returning Dragon's Roar, inaasahan ng dalawa na agad magsasara ang mga sugat niya. Ngunit, halos walang pagbabago. Lalong nagulat sila. Kasabay nito ay muli na namang sumiklab ang matinding kirot sa bawat bahagi ng katawan ni Zufan. Napakunot ang kanyang noo. Ano bang klaseng sugat ito? Bakit ayaw maghilom? Parehong-pareho ito ng sugat na tinamo ko noon mula sa Vaulting Sword sa Double Dragon Manor. Napangiti ang binatang taga Shangguan clan. Mr. Gu, tinamaan kayo ng Dragon Cleaving Sword King's Dragon Cleaving Sword Art. Kahit magkaiba ang aming sword art, pareho itong nagmula sa kapangyarihan ng isang divine sword. Kapag ang sugat ay mula sa ganitong klaseng espada, napakahirap nitong pagalingin. Sa totoo lang, akala ko 10 araw pa bago kayo makatayo. Isa na ngang himala na nakakalakad na kayo ngayon. Talagang iba ang isang 11 antas na alchemist. Napaisip si Zufan. Mabagal talagang maghilom ang mga sugat mula sa Divine Sword. Naalala niya ang sugat na iniwan sa kanya noon ng Vaulting Sword. Matagal din bago iyon tuluyang gumaling. Dahil ang Dragon Cleaving Sword art ni Dan Qingshen ay nagmula rin sa Vaulting Sword. Ibig sabihin taglay mismo ng sword art ang diwa ng Divine Sword. Iyon ang naging konklusyon niya. Kapag matagal na nagsanay ang isang tao sa tabi ng isang sacred weapon, unti-unti nitong naangkin ang sword energy ng espada. Dahil dito, hindi lamang lumalakas ang kanilang sword art kundi nagiging higit pa ang kapangyarihan nito. Anuman ang antas ng gumagamit, nananatiling pambihira ang lakas nito. Ito kaya ang tunay na kapangyarihan ng Sword Sovereign. Habang malalim sa pag-isip, bahagya niyang naigalaw ang kanang kamay. Agad siyang napangiwi sa sakit. Humupa na ang kirot sa ibang bahagi ng katawan matapos gamitin ang Returning Dragon's Roar. Ngunit ang kanang kamay. Iba ang nangyayari rito. Hinawakan ni Shangguan Kinyan ang kanyang kamay. Dahan-dahan. Kababenda lang namin dyan pero hindi pa rin tumitigil ang pagdurugo. Napatingin si Zufan. Pulang-pula na naman ang benda. Paliwanag ng binatang taga Shangguan clan.
Ang sugat sa kanang kamay niyo ay siguradong mula sa soaring sword art ni Shang Guanfion. Karaniwan, mabagal lang maghilom ang sugat mula sa divine sword. Pero ito hindi talaga naghihilom. Pansamantala lang ang benda. Kung magpapatuloy ito, maubusan kayo ng dugo. Nanlamig ang pakiramdam ni Zufan. Hinawakan niya ang noo. Bagaman sugatan din yon, unti-unti naman itong naghihilom. Napansin niyo ng binata. Mr. Gu, kakaiba talaga. Ang buong kanang braso ninyo ay tinamaan ng soaring sword art. Pero ang sugat sa balikat ninyo ay unti-unting naghihilom gaya ng iba. Halos akala ko mas malakas pa ang soaring sword kaysa dragon cleaving sword. Biglang lumiwanag ang isip ni Zufan. Ang kilin arm ni. Nanginginig ang kanyang mga talukap. Kaya pala kahit Soul Harmony stage lang ang lakas ng soaring sword art ay nabutas nito ang kilin arm ko. Nasa soaring sword at soaring kilin ang sikreto. Ang soaring sword ay likas na kalaban ng soaring kilin. Bigla siyang kinabahan. Kung ganoon si Batang Sanzi. Hindi alintana ang matinding sakit, dali-dali siyang lumapit kay Gu Santong. Hinawakan niya ang kamay nitong may benda. Gaya ng sa kanya. Patuloy rin itong dumudugo. Napabulalas si Shang Guanqinyan. Dumudugo na naman si Batang Sanzi. Bilis! Palitan natin ang benda. Ngunit umiling ang binatang kasama nila. Binibini, sintomas lang iyan. Hindi talaga naghihilom ang mga bahaging tinamaan ng soaring sword art. Hindi sumuko si Shang Guanqinyan. Habang pinapalitan ng benda, nangingilid ang kanyang mga luha. Kahit hindi naghihilom, kailangan pa rin nating gawin ang lahat. Hindi pa nila naabot ang ethereal stage. Kapag namatay sila ngayon, wala na silang babalikan. Napakuyom si Zufan. Batang Sanzi, bakit hindi mo sinabi sa akin? Para kay Zufan na nasa ethereal stage, kahit huminto ang kanyang cultivation, ay mabubuhay pa rin siya. Ngunit iba si Gu Santong. Isa siyang sacred beast. Iisa ang kanyang katawan at kaluluwa. Kapag namatay ang isa, kasama ring mawawala ang isa. Wala nang paraan upang buhayin siyang muli. Ibig sabihin, maaaring ikamatay niya ang patuloy na pagdurugo. Naluha si Gu Santong. Dad, simula nang tamaan ako ng soaring sword art, naramdaman kong iyon na ang katapusan ko. Halos hindi ko na kayaning kumapit. Ayaw lang kitang alalahanin eh. Napakagatlabi si Zufan. Bakit hindi mo sinabi? Ako ang ama mo. Trabaho kong mag-alala para sa'yo. Agad siyang kumuha ng isang bote mula sa kanyang storage ring. 211 antas na medicinal pill ang nasa loob. Napasinghap ang binatang taga Shangguan clan. Kinuha ni Zufan ang isa at iniabot ang isa kay Gu Santong. Makinig ka. Ito ang mga pill na ginawa ko noon para iligtas si Shang Guanqinyan. Tinamaan din siya noon ng soaring sword art. Gumana yun sa kanya. Susubukan natin ngayon kung gagana rin sa atin. At kung hindi, tumigas ang kanyang tingin. Babalik tayo sa Western Lands. Nagulat si Gu Santong. Western Lands? Matatag na tumango si Zufan. Hihingi tayo ng tulong sa matatandang iyon. Sigurado akong may alam silang paraan. Kaya kapit lang, Batang Sanzi. Matapos inumin ni Zufan at Gu Santong ang gamot, agad na kumalat ang berdeng liwanag sa kanilang mga katawan habang tahimik silang nagmumuni-muni upang ipakalat ang lakas ng gamot, lalo na sa kanilang mga sugatang braso na walang tigil sa pagdurugo. Nagtipon ng berdeng enerhiya sa paligid ng sugat, ngunit hanggang doon lamang ito. May tila hindi nakikitang harang na pumipigil sa bisa ng gamot na makapasok sa sugat, hanggang sa tuluyan na lamang itong naglaho. Namawi si Zufan at mariing naggalit ang kanyang mga ngipin habang ang mga kuko niya ay bumaon sa sariling palad. Tahimik na pinagmamasdan sila ni Shang Guanqinyan, halatang balisa. Muling umalon ang hangin. Dahil hindi sapat ang bisa ng gamot, pinilit ni Zufan ang kanyang Yuan Qi at ang natitirang lakas ng gamot na tumagos sa sugat. Ilang ulit itong bumangga sa tila pader na humaharang dito. Ngunit sa walang humpay niyang pagpupumilit, unti-unti ring nakalusot ang berdeng enerhiya sa loob ng sugat. Dahan-dahang nagsimulang magsara ang sugat at huminto ang pagdurugo. Napangiti si Shang Guanqinyan sa sobrang tuwa. Napabuntong hininga naman si Zufan habang tinitingnan ang kanyang kilin arm. May silbi pa rin pala ang gamot na ito.
Agad niyang binalingan si Gu Santong, umaasang ganoon din ang mangyayari. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay desperasyon. Bahagya lamang gumanda ang kondisyon ng braso ni Gu Santong. Bumagal ang pagdurugo, ngunit hindi ito tuluyang tumigil. Nananatili pa rin siyang nasa bingit ng kamatayan. Nagulat si Shangguan Qinyan. Mr. Gu, bakit ikaw ay gumaling pero si Yaong Sanzig? Napalalim ang noo ni Zufan habang unti-unting nabubuo sa isip niya ang pinakakinatatakutang posibilidad. Ang Soaring Sword Art marahil ay likas na kalaban ng kilin. Hindi sapat ang mga gamot upang pag-isahin ang magkasalungat na enerhiya. Malamang isang banal na halimaw lamang ang kayang magpagaling sa isa pang banal na halimaw. Kailangan ko siyang dalhin kina Kunpeng at sa Dragon Ancestor sa Western Lands. Ang tanong, aabot pa ba kami? Ako ay may kilin arm lamang habang tao pa rin ang natitirang katawan ko, kaya hindi gaanong malala ang epekto sa akin. Ngunit si Yaong Sanzigi. Walang pag-aalinlangang binuhat ni Zufan si Gu Santong at naglakad palabas ng kuweba. Nagulat si Shangguan Qinyan. Mr. Gu, saan kayo pupunta? Mahinang sagot ni Zufan. Sa Western Lands. Doon lamang may makapagliligtas sa kanya. Napabulong si Shangguan Qinyan. Western Lands eh. Pagkatapos ay agad siyang nagsalita. Ngunit Mr. Gu, sugatan pa kayo. Hayaan niyo kaming samahan kayo. Umiling si Zufan. Wala na tayong oras. At mas magiging delikado kung mananatili pa ako rito. Mas mabuti nang kami na lang ni Yaong Sanzi ang umalis. Alam niyang matapos niyang sabihin kay Baili Jingwei na nasa Shangguan Clan ang Soaring Sword, hindi titigil ang Prime Minister hanggat hindi niya natatagpuan ang angkan. Asahan ng hahabulin sila sa buong central area. Sa lagay nilang mag-ama, parehong malubhang sugatan at si Gu Santong ay nasa kritikal na kondisyon, wala silang kakayahang sumama sa darating na kabuluhan. Katatakas lamang nila mula kay Baili Jingwei. Hindi na niya balak pang humanap ng panibagong problema. Tahimik lamang na pinanood ni Shangguan Qinyan ang papalayong likod ni Zufan. Marami sana siyang gustong sabihin. Ngunit alam niyang walang salitang makakapigil sa isang amang desperadong iligtas ang kanyang anak. Sa sobrang pag-aalala niya, halos nakalimutan na niya ang tunay na dahilan kung bakit sila iniligtas ng Shangguan Clan. Kailangan pa nilang tapusin ang huling bahagi ng kanilang kasunduan. Hindi tulad niya na natiling kalmado ang kasamang miyembro ng Shangguan Clan. Sumigaw ito. Mr. Gu, kung gusto ninyong umalis ay hindi namin kayo pipigilan. Ngunit kailangan muna ninyong ibigay ang ipinangako ninyong Divine Sword. Klang! Isang pulang espada ang biglang bumaon sa batuhan. Paglingon nila. Wala na sina Zufan at Gu Santong. Napangiti ang lalaki habang dinampot ang espada. Mabuti na lang at nakuha natin ang Soaring Sword. Kung hindi, hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag kay Clan Head. Lumingon siya kay Shangguan Qinyan. Young Miss, oras na para bumalik tayo kay Clan Head. Ngunit tila wala itong narinig. Nakatitig lamang siya sa lugar kung saan huling tumayo si Zufan. Hindi man lang siya nilingon. Hindi man lang siya nagpaalam. Makalipas ang 3 araw. Tahimik na nagpapahinga ang mahigit 300 miyembro ng Shangguan Clan sa isang masukal na kabubatan. Tahimik na nakaupo si Shangguan Fixyong, halatang balisa. Malalim ang kanyang mga buntong hininga. Bigla siyang tinapik sa balikat ng High Venerable. May problema ba, Fixyong? Napangiti ng bahagya si Shangguan Fixyong. Nag-aalala lang ako. Unang misyon ito ng mga kabataan. Hindi mapalagay ang loob ko dahil tumanggi ang batang iyon na magpadala ako ng mga eksperto. Napailing ang High Venerable. Napakatalino ng batang iyon. Alam niyang kapag mga eksperto ang isinama mo, baka unahin pa nilang maghiganti kaysa tumulong. Tumango si Shangguan Fixyong. Naniniwala ako sa kanyang sumpa para sa anak niya. Pero walang kasiguraduhang walang mangyayaring hindi inaasahan. Biglang may humaging sa himpapawid. Nagningning ang mga mata ni Shangguan Fixyong. Pabalik na ang mga kabataang ipinadala niya. Sa unahan nila ay si Shangguan Qinyan. Tuluyan nang nawala ang kanyang pangamba. Nagsimulang magtipon ang lahat ng eksperto upang alamin ang resulta ng misyon. Agad na lumapit si Shangguan Fixyong sa kanyang anak. Kumusta? Nakuha ba ninyo ang Soaring Sword? Tahimik lamang na yumuko si Shangguan Qinyan at lumakad palayo. Nagkatinginan ang lahat. Kinabahan sila.
Bakit parang malungkot si Young Miss? Huwag mong sabihin na matay ang batang iyon nang hindi na ibibigay ang kinaroroonan ng espada. Kung ganoon, bakit sila natagalan sa pagbabalik? Sa sandaling iyon ay lumuhod ang kasamang miyembro ng Shangguan clan at inilabas ang isang pulang mahabang espada. Clan head, narito na ang Soaring Sword. Tumawa ng malakas si Shangguan Feixiong habang hinahaplos ang talim. Hahaha. Totoo nga. Ang Soaring Sword. Matagumpay ang ating misyon. Makakabalik na tayo sa Eastern Lands. Nagsigawan sa tuwa ang buong Shangguan clan. Napangiti rin si Shangguan Feixiong. Kung ganoon, bakit parang malungkot ang batang iyon? Akala ko tuloy ay nabigo kayo. Muling yumuko ang lalaki. Clan head, tungkol po iyon kay Mr. Dewey. Isa-isa niyang ikinuwento ang lahat ng nangyari. Natigilan ang lahat. Nagulat si Shangguan Feixiong. Ibig mong sabihin buhay pa siya? Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatakas siya ng buhay mula sa dalawang Sword King at maging sa Prime Minister ng Sword Star Empire. Alam nilang napakaganda ng plano ni Zhu Fan at halos lahat ng hakbang nito ay natupad. Ngunit ang makaligtas pa sa pinakahuling yugto ng plano. Isa yung bagay na halos imposibleng paniwalaan. Mas madali pa nilang paniwalaang namatay si Zhu Fan at nag-iwan na lamang ng bakas patungo sa Divine Sword. Kaya nang marinig nilang matagumpay niyang naisakatuparan ang buong plano at nakaligtas pa. Lahat sila ay lubos na nabigla. Huminto sandali ang lalaki nang makita niyang tulala ang lahat, saka muling yumuko. Clan head, si Guiyifan ay matalino at matapang, isang tunay na bayani. Nang matagpuan namin siya, kahit halos wala na siyang lakas dahil sa matitinding sugat, mahigpit pa rin niyang pinoprotektahan ang kanyang anak. Napailing si Shangguan Feixiong. Hindi ang ugali niya ang nakapagtataka, kundi ang himalang nagawa niya. Napabuntong hininga siya. Isang Sword King pa lamang ay sapat ng maghari sa buong mundo. Dalawa silang humabol sa kanya, at kasama pa ang pinakamatalinong tao sa Sword Star Empire, si Bailey Jingwei. Kung ang talino niya ay naging lakas, malamang isa rin siyang Sword King. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isang cultivator na nasa Radiant Stage lamang ang nagawang paglaruan silang lahat at nakaligtas pa. Mapait siyang napangiti. Kailan pa naging ganoon kadaling kontrolin ang mga kalabang matagal na nating kinatatakutan? Mas masakit pa rito, wala ni isa sa pinakamalalakas na eksperto ng Shangguan clan ang nagawa ng isang batang nasa Radiant Stage lamang. Napailing siyang muli. Isang napakalupit na biro. Napakarami nating isinakripisyo sa plano natin, samantalang ang batang iyon ay nakuha ang Soaring Sword ng halos walang nawala sa kanya. Tahimik siyang yumuko, tila lubos na natalo. Nasa kanilang mga kamay na ngayon ang banal na espada na matagal nilang pinapangarap. Ngunit wala silang maramdamang kasiyahan. Hindi nila ito nakuha sa pamamagitan ng sarili nilang dugo at pawis. Isang batang cultivator ang kumuha nito para sa kanila at basta na lamang ibinigay. Ni minsan ay hindi nila natalo si Shangguan Feixiong. Si Guiyifan ang lumaban. Si Guiyifan ang nakipaglaro sa kanilang mga kalaban. Si Guiyifan ang nakaligtas. Bagamat si Shangguan Feixiong ang pinakamalaking taksil ng Shangguan clan, ang tagumpay ay bunga lamang ng talino at kakayahan ni Zhu Fan. Wala ni isa sa kanila ang nakahihigit sa isang simpleng cultivator na nasa Radiant Stage. Habang hawak ni Shangguan Feixiong ang Soaring Sword, ang kanyang malungkot na anyo ang tuluyang nagpawala sa saya ng lahat. Wala silang maramdamang tagumpay. Sapagkat hindi nila ito ipinaglaban. Ipinagkaloob lamang ito sa kanila. Malaki ang pagkakaiba ng pagkuha ng tagumpay at pagtanggap lamang nito. Kapag ikaw mismo ang kumuha nito, pinatutunayan mong karapat-dapat ka. Ngunit kapag may ibang nag-abot nito sa iyo, isa lamang itong tahimik na kahihiyan. Ipinapakita lamang nitong mas mahusay ang taong iyon kaysa sa iyo. Sa mata ng kanilang mga kalaban, tila wala silang halaga. Habang nakikipaglaban ang grupo ni Shangguan Feixiong, hindi man lamang sila nito itinuring na karapat-dapat na kalaban. Sa isip ng mga iyon, Shangguan clan? Wala silang halagaan. Isang batang nasa Radiant Stage lamang ang dumating at ninakaw ang karangalan ng buong Shangguan clan. Naibalik niya ang Soaring Sword. Ngunit wala silang maramdamang pasasalamat. Napangiti lamang ang tatlong venerable. Feixiong, naibalik na ang Soaring Sword sa tunay nitong may-ari. Ang dapat na nating isipin ngayon ay kung paano makaalis ng ligtas sa Central Area.
Ang dangal, reputasyon at karangalan ay paulit-ulit lamang na nawawala at bumabalik sa buhay. Tumango si Shangguan Feixiong. Bilang clan head, alam kong higit na mahalaga ang kapakanan ng angkan kaysa sa lahat ng iyon. Maswerte tayong kakaunti lamang ang naging kapalit ng tagumpay na ito. Masaya ako roon ngunit napabuntong hininga siya. Sa pag-iisip ko sa lahat ng nangyari napapaisip ako kung karapat-dapat ba talaga akong maging clan head. Tahimik ang lahat. Tama si Fion. Mas malakas siya kaysa sa akin at mas malaki rin ang potensyal niya. Masyado akong prangka at hindi ko kayang makita ang mas malaking larawan. Hindi ako marunong magplano ng tulad ni Gu Yifan at Baili Jingwei. Ngayon ko lamang nakita kung gaano kalalim ang kanilang mga estratehiya. Napangiti siya ng mapait. Pakiramdam ko, kapag muli kaming nakaharap kay Baili Jingwei, ako ang magiging dahilan ng pagkamatay ng buong angkan. Huminga siya ng malalim. Isa lamang akong ordinaryong tao. Wala akong natatanging kakayahan. Kung ipagpapatuloy ko ang pagiging clan head makabubuti ba yon sa angkan, o ako pa ang magiging dahilan ng kanilang kapahamakan? Pagkatapos ay natawa siya ng mapait. Nakita ko ang paraan ni Gu Yifan. Malupit siya at walang inuurungan, maging ang pagpapasabog sa isang tao ay nagawa niya. Ngunit hindi maikakaila ang resulta ng kanyang mga plano. Napatingin siya sa malayo. Sa totoo lang hindi siguro masamang maging manugang siya ng Shangguan clan. Kung siya ang papalit sa akin bilang clan head, tiyak na lalo pang lalakas ang ating angkan. Mas karapat-dapat siya kaysa sa akin. Tumingin sa kanya ang ikalawang venerable. Feixiong, alam naming lahat ang mga limitasyon mo. Ngunit alam mo ba kung bakit ikaw pa rin ang pinili naming maging clan head? Napakunot noo si Shangguan Feixiong. Dahil ang pagpipilian noon ay ako o si Fion. Ngunit masyado siyang mayabang at madalas magkamali. Napailing ang venerable. Lahat naman ay nagkakamali. Hindi iyon ang dahilan kung bakit hindi namin siya pinili. Sa katunayan, matagal naming pinagdebatehan ang tungkol sa kanyang talento. Nagulat si Shangguan Feixiong. Kung ganoon bakit? Ngumiti ang venerable. Ang isang pinuno ay dapat maging matalino, ngunit hindi padalos-dalos. Dapat ay payak ngunit hindi mayabang. Nagpatuloy siya. Ang mga ordinaryong tao ay bihirang makagawa ng dakilang tagumpay, ngunit sila ang nagbibigay ng katatagan. Kung mayroon silang mahuhusay na tagapayo, unlad sila. Ngunit ang mga pinunong puno ng kayabangan ay naniniwalang sila ang pinakamagaling. Hindi sila marunong makinig sa payo. Maaaring mailigtas nila ang angkan ng maraming beses, ngunit darating din ang araw na sila mismo ang magiging dahilan ng pagbagsak nito. Napatingin siya kay Shangguan Feixiong. Kaya nga noong panahon pa ng ating mga ninuno, ang pinakamahalagang sukatan sa pagpili ng pinuno ay hindi talento kundi kabutihang asal. Tahimik na tumango si Shangguan Feixiong. Nauunawaan ko na. Natakot kayo na ang kayabangan ni Fion ang sisira sa angkan. Ngunit paano naman si Gu Yifan? May kabutihang asal ba siya? Ngumiti ang ikalawang venerable. Hindi masama ang kanyang asal. Nagulat si Shangguan Feixiong. Mayroon siya noon? Bakit hindi ko iyon makita? Tumawa ang matanda. Kung nakikita mo yon, noon pa sana ay napansin mo na rin ang tunay na pagkatao ni Shangguan Yulin. Nagpatuloy siya. Huwag mong husgahan ang tao sa panlabas niyang anyo. Maaaring malupit si Gu Yifan, ngunit sa kaibuturan ay isa siyang taong may sariling prinsipyo. Magkaiba ang pagiging malupit at pagiging tuso. Ang tuso ay lumilihis sa tamang landas. Ngunit si Gu Yifan ay malinaw ang direksyong tinatahak. Napangiti siya. Wala siyang sinasantong paraan para maabot ang layunin niya. Ngunit lahat ng ginagawa niya ay may dahilan. Nang makalaban natin siya, gumawa ba siya ng anumang kasuklam-suklam na bagay? Tinalikuran ba niya ang katuwiran para lamang sa pakinabang? Sinira ba niya ang kanyang salita? Umiling siya. At higit sa lahat isa siyang amang handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. Gaano nga ba kasama ang taong ganoon? Napabuntong hininga ang matanda. Mas marami pa akong nakitang taong mukhang marangal sa harap ng iba, ngunit gumagawa ng karumal-dumal na kasamaan kapag walang nakakakita. Mas gugustuhin kong makipagkaibigan sa isang tulad ni Gu Yifan, isang taong mabait, ngunit may madilim na pamamaraan, kaysa sa mga tuso at makikitid ang isip. Matagal na nag-isip si Shangguan Feixiong bago tumango. Tama ka.
Hindi naman talaga siya naging kaaway natin bilang tao. Nagkabanggaan lamang tayo dahil magkaiba ang ating layunin. Napangiti siya. Para siyang isang marangal na demonic cultivator. Nag-angat siya ng tingin. Kung ganoon, paano na ang plano kong gawin siyang manugang? Ngunit pinigilan siya ng ikalawang venerable. Fiksyong, kalimutan mo na yon. Nagulat siya. Bakit? Mas karapat dapat siya kaysa sa akin. Dahil ba sa tuso siyang magplano? Umiling ang venerable. Hindi. Makatuwiran ang kanyang mga plano. Ang problema ay iba ang landas na kanyang tinatahak. Tahimik niyang sinabi. Isa siyang tao ng demonic path. At higit sa lahat isa siyang taong nabubuhay sa pag-iisa. Naguluhan si Shangguan Fiksyong. Pag-iisa. Tumango ang matanda. Wala siyang tunay na ugnayan sa kahit sino maliban sa kanyang anak. Hindi siya nababagay mamuno sa isang angkan. Nagpatuloy siya. Ang isang clan head ay pasa ng buhay at kinabukasan ng buong angkan. Ngunit si Guiyifan ay isang taong naglalakad ng mag-isa. Napakahusay niya, ngunit hindi siya isinilang upang maging pinuno ng isang angkan. Kung magiging kanang kamay siya ng isang clan head o maging tagapayo ni Baili Jingwei sa pamamahala ng isang imperyo, wala nang hihigit pa sa kanya. Tahimik na tumango si Shangguan Fiksyong matapos maunawaan ang sinabi ng matanda. Napagtanto niyang si Zufan ay isang taong nakalaan para sa landas ng nag-iisang manlalakbay. At sa daan ng mga tunay na cultivator na naghahangad maunawaan ang kalikasan ng mundo, ang sobrang pagkapit sa mga makamundong tungkulin ay kadalasang nagiging hadlang sa tunay na kaliwanagan. Marahil sila mismo ang mga taong unti-unting naliligaw sa tamang landas. Patuloy na bumabagsak ang malalaking tipak ng nyebe mula sa kalangitan na para bang walang katapusan. Hanggang sa abot ng tanaw ay puro puti ang paligid na tila binalot ng taglamig ang buong mundo. Lumipas na ang isang buwan mula nang maganap ang matinding labanan ni Zufan. Tuluyan nang napalitan ng malamig na taglamig ang taglaga sa Flying Cloud City. Sa loob ng isang marangyang silid, tahimik na nakaupo si Dan Qingshen sa tabi ng naglalagablab na fireplace. Habang pinagmamasdan ang makakapal na ulap sa labas at ang walang tigil na pag-ulan ng nyebe, dahan-dahan niyang hinihigop ang mainit na tsaa. Isang bahagyang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Bigla niyang naalala ang naging usapan nila ni Zufan. Matandang Dan, kapag dumating ang araw na mapahamak ako, sana'y tulungan mo ako. Hindi ko yon gagawin para sa'yo, bata. Hindi kita pahihirapan. Isang malakas na espada lang ang kailangan ko, at ako na ang bahalang makahanap ng buhay sa gitna ng kamatayan. Ha? Napangiti si Dan Qingshen habang humihigop ng tsaa. Bata, na saan ka na kaya ngayon? Dumating na ang taglamig. Kahit inilayo ko ang aking espada sa'yo, siguradong hindi pa rin magaan ang mga sugat na tinamo mo. Ang dragon cleaving art ay hindi basta-bastang napapagaling. Inatan mo ang sarili mo sa lamig ng panahong ito. Habang inaalala ang kanilang lihim na kasunduan, lalo lamang lumawak ang kanyang ngiti. Hanggang sa huli ay hindi pa rin lubusang nagtiwala sa akin ang batang iyon. Nagawa pa niyang magpadala ng mensahe sa pamamagitan ni Shangguan Yulin sa lihim na silid ni Shangguan Fion upang paalalahanan ako. Wala naman talagang saysay yon. Dragon Cleaving Sword King, mukhang napakaganda ng iyong pakiramdam ngayon. Maaari mo bang ibahagi sa akin ang dahilan para makisaya rin ako? Bihira kitang makitang umiti. Kasabay ng pagpasok ng hanay ng mga gwardya ay dumating si Baili Jingwei, nakasuot ng makapal na balabal na yari sa balahibo. Walang pag-aalinlangan siyang naupo sa tabi ni Dan Qingshen. Ilang sandali pa, dumating din si Shangguan Fion at naupo sa malapit, halatang naiinit. Brother Dan, sabihin mo naman kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Nitong nakaraang buwan, puro kabiguan at kalungkutan lang ang naranasan natin. Mahinang natawa si Dan Qingshen. Natural lang yan. Nasira ang manor mo at nawala pa ang banal na espada. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang jade slip. Narito ang ulat mula sa aking nasasakupan. May natuklasang bakas ng Shangguan clan, kaya gusto kong malaman kung ano ang susunod nating hakbang. Ano? Mabilis na inagaw ni Shangguan Fion ang jade slip. Tumakas ang matatandang iyon papunta sa iyong teritoryo. Pero ang direksyong iyon ay patungong Northern Lands. Tahimik na humigop ng tsaa si Baili Jingwei bago nagsalita. Malamang ay umiikot lamang sila sa pamamagitan ng Northern Lands. Prime Minister, ano ang gagawin natin?
Wala. Napabuntong hininga si Bailey Jingwei. Masyadong malawak ang central area. Napakaraming lugar na maaaring pagtaguan ng Shangguan clan. Ipinaalam ko na sa lahat ng 9 Sword Kings na maging mapagmatsyag, ngunit kung wala namang malinaw na bakas, wala rin silang mahahanap. Bukod pa rito, may ilang Sword King na masyadong kampante at bihirang manatili sa sarili nilang teritoryo. Prime Minister Bailey, natatawang sabi ni Dan Qingshen. Nandito naman ako. Hindi ikaw ang tinutukoy ko, sagot ni Bailey Jingwei habang napapailing. Ang tinutukoy ko ay ang Wine Sword Immortal. Bilang Sword King, mas inuuna pa niyang tikman ang alak sa bawat lugar kaysa pamahalaan ang kanyang nasasakupan. Kung saan-saan pa siya naglalakbay. Ano bang silbi ng pagbibigay ng teritoryo sa kanya? Napatawa si Dan Qingshen. Sa totoo lang, hinahangaan ko ang matandang iyon. Napakalaya niyang mamuhay. Brother Fion, baka gusto mong yayain siyang uminom kapag bumalik siya. Hindi ako interesado. Napabuntong hininga si Shangguan Fion. Brother Dan, paano ninyo hinayaang makatakas ang Shangguan clan? Simple lang, sagot ni Dan Qingshen. Sinabihan ko ang mga tao ko na magkunwaring walang alam. 3 matandang eksperto ang kasama ng Shangguan clan, sapat upang makalaban ang isang Sword King. Kung pinigilan sila habang wala ako, tiyak na mamamatay lang ang mga tauhan ko. Kaya hinayaan na lang nilang makaalis. Naggitngit si Shangguan Fion. Napakatamad mo talaga. Lumingon siya kay Bailey Jingwei. Prime Minister, kapag dumating si Invincible Sword, isusumbong kita. Napangiti lamang si Bailey Jingwei. Mas mabuting huwag kang maging makitid ang isip. Sang-ayon ako kay Dragon Cleaving Sword King. Ano? Ang paggawa ng isang bagay na alam mong walang saysay ay tunay na kahangalan. Tahimik niyang inilapag ang tasa ng tsaa. Ang paghahanap natin sa Shangguan clan ay formalidad lamang. Hindi natin sila tunay na mahahanap. Talo tayo, iyon ang katotohanan. Wala nang saysay ang magsayang pa ng buhay ng ating mga tauhan. Ang dapat nating ihanda ay ang pagsagot sa magiging galit ng Patriarch. Report. Biglang pumasok ang isang gwardiya at iniabot ang isang jade slip. Prime Minister, ipinapatawag po kayo ng Imperial Capital. Napangiti si Bailey Jingwei. 3 buwan pa lamang akong wala at hinahanap na agad ako ng kanyang kamahalan. Mukhang wala talaga akong pahinga. Ngunit nang mabasa niya ang laman ng jade slip, bigla siyang nanlaki ang mga mata. Ano? Nagulat sina Shangguan Fion at Dan Qingshen. Ano ang nangyari? Huminga ng malalim si Bailey Jingwei. Lumabas na ang Patriarch. Pinatatawag niya ang lahat ng 9 Sword Kings at mga opisyal. Balak niyang lusubin ang Northern Lands. Lumabas na si Invincible Sword. Sabay na napasigaw sina Shangguan Fion at Dan Qingshen. Magkakagulo ang buong mundo. Napatingin sa kanila si Bailey Jingwei. Ano ang ibig ninyong sabihin? Agad silang natawa ng pilit. Ay ibig naming sabihin ay uunlad ang buong mundo. Napailing si Bailey Jingwei. Palalampasin ko ito ngayon, ngunit tandaan niyo, kayo ang haligi ng Sword Star Empire. Kapag malakas ang Patriarch, malakas din kayo. Huwag ninyo siyang ituring na kalaban. Ang isang imperyong nag-aaway sa loob ay tiyak na babagsak. Tahimik na tumango ang 2 Sword King. Maghanda na kayo, utos ni Bailey Jingwei. Babalik tayo agad sa Imperial Capital upang salubungin ang Patriarch. Opo. Pagkaalis ng gwardiya, muli siyang nagsalita. May nakita na ba kayong mapagkakatiwalaang tao mula sa Western Lands? Opo, Prime Minister. Ipadala siya pabalik sa Western Lands. May gusto akong ipasiyasat. Nagtaka si Shangguan Fion. Bakit? Sa tingin mo ba may makakapasok doon bilang espiya? Umiling si Bailey Jingwei. Hindi ko siya ipinapadala upang magnakaw ng lihim. Kundi, upang alamin ang nakaraan ni Gu Yifan. Nagningning ang kanyang mga mata. Si Gu Yifan ay isang karapat-dapat na kalaban. Kahit patay na siya, nais kong malaman kung sino talaga siya. Napakakaunti lamang ng mga piyesang hawak niya, ngunit muntik na niya akong malampasan. Kung naging mas malakas lamang siya ng kaunti, baka siya pa ang nagwagi. Hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Kapag nagbanggaan ng 2 magkapantay na utak, sino nga ba ang tunay na panalo? Napabuntong hininga si Shangguan Fion. Napakatuso ni Gu Yifan. Imposibleng nag-iwan siya ng anumang bakas ng kanyang tunay na pagkatao.
Umiling si Bailey Jingwei. Ang pinakamabisang kasinungalingan ay hindi puro kasinungalingan. Ito ay pinaghalong katotohanan at panlilinlang. Maaaring peke ang pangalan niyang Gu Yifan, ngunit naniniwala akong totoo ang pinagmulan niya. Ang isang taong kasing talino niya ay imposibleng walang pangalan sa Western Lands. Bahagyang umiti si Bailey Jingwei habang nakatingin sa apoy ng fireplace. Nais kong malaman kung sino talaga siya at kung anong klaseng tao ang nagawang makipagsabayan sa akin. Sa gitna ng walang katapusang kapusyan ng taglamig, patuloy na bumabagsak ang makakapal na nyebe na tila tinatakpan ang buong mundo ng puting belo. Sa huling buwan ng taon, halos wala ng buhay na makikita sa paligid. Maging ang malalakas na cultivator ay mas pinipiling manatili sa loob kaysa harapin ang malupit na bagyo ng yelo. Ngunit sa gitna ng napakalawak na kapusyan, may dalawang munting aninong pilit na sumusulong sa gitna ng unos. Sa bawat hakbang ay lumulubog ang kanilang mga paa sa makapal na nyebe. Isang payat na lalaki ang huminto sandali upang ayusin ang batang pasan niya sa kanyang likod. Bumubuga siya ng puting hininga sa lamig bago muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Bagamat halos matumba na siya sa lakas ng hangin, pinilit niyang tumayo ng tuwid at magpatuloy. Tahimik na minasdan ng batang nasa kanyang likod ang nagyelong paligid bago tumingin sa pagod na katawan ng lalaking walang sawang nagdadala sa kanya. Sa nanginginig na tinig ay sinabi nito, "Dad, hindi na ako abot. Araw-araw kang gumagawa ng 11 antas na mga pil para lang mapabagal ang pagdurugo ko at mapalitan ang nawawala kong dugo. Nasasaktan na ang kaluluwa mo dahil doon. Sugatan ka na nga, ikaw pa rin ang bumubuhat sa akin sa loob ng ilang buwan. Hindi ka na nga makalipad. Dad, pabayaan mo na ako. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Oras ko na. Ayokong maging pabigat eh." Mariing sumagot si Zufan. Tahimik. Humihingal man siya, nananatiling matatag ang kanyang mga mata. "Yang Sanzi, tandaan mo. Ako ang ama mo. Hindi ako papayag. Ano man ang mangyari, maibabalik kita ng buhay sa Western Lands. Doon ka nila gagamutin." Ngunit mapait nang umiti si Gu Santong. "Napakalayo pa ng Western Lands. Paano tayo makakarating bago mahuli ang lahat? Dad, hindi mo rin kakayanin." Nanigas ang mukha ni Zufan habang pilit na nagpapatuloy. "Kahit lakarin ko pa ang buong daan, makakarating tayo. Kaunti na lang. Sa loob ng kalahating buwan maaabot natin ang Goldo City. May teleportation array doon papunta sa bawat lupain. Pagdating natin doon, mabilis na tayong makakabalik sa Western Lands." Napailing si Gu Santong. "Pero Dad, alam mong may dalawang klase ng teleportation array. Ang opisyal ay pag-aari ng Sword Star Empire at hindi tayo papayagang gamitin yon. Ang pangkalakalan naman ay kontrolado ng pinakamalaking merchant union sa 5 lupain. Kailangan pa ng pahintulot ng kanilang pinuno. Paano natin yon malulusutan habang nagtatago tayo?" Sandaling natahimik si Zufan bago tumatag ang kanyang mga mata. "Habang kasama mo ako magagamit natin yon." Muli siyang humakbang sa makapal na nyebe. Napaluha si Gu Santong habang nakadikit sa malapad na likod ng kanyang ama. "Dad, ikaw ang pinakamahusay di." Unti-unting nawala ng lakas ang bata. Patuloy ang pagpatak ng dugo mula sa kanyang sugatang braso na bumabagsak sa puting nyebe at unti-unting inaagaw ang natitira niyang buhay. Hindi iyon napansin ni Zufan. Isa lang ang nasa isip niya. Ang makabalik sa Western Lands. Isa-isa niyang itinulak ang sarili sa bawat mabigat na hakbang, nag-iwan ng malalalim na baka sa nyebe. Lumipas ang 4 na oras at halos hindi na siya makahinga. Pagsapit ng ika-6 na oras, hirap na siyang iangat ang kanyang mga paa. Sa ika-10 oras, tuluyan nang naubos ang kanyang lakas. Gusto pa mang magpatuloy ng kanyang isip, tuluyan nang sumuko ang kanyang katawan. Nawalan siya ng malay. Matagal nang walang malay si Gu Santong. Ang kanyang munting mukha ay namumutla habang unti-unting ninanakaw ng lamig ang natitira niyang init. Ang mabagal na pagpatak ng dugo mula sa kanyang braso ay tila hudyat ng nalalapit niyang kamatayan. Patuloy na umuungal ang hangin. Patuloy ring bumabagsak ang nyebe. Hindi nagtagal, natabunan ng makapal na puti ang mag-ama, pati na ang lahat ng bakas ng kanilang dinaanan. Parang nilamon sila ng kalikasan. Ganito kalupit ang mundo. Lahat ng nilalang ay pansamantalang bisita lamang dito, at balang araw ay babalik din sa yakap ng kalikasan. Maya-maya,
Isang napakalaking karwaheng hinihila ng 320 metrong taas na ikatlong antas na spiritual beast ang mabilis na bumabagtas sa makapal na nyebe. Madali lamang nilang tinatahak ang nagyelong daan. Sa loob ng marangyang karwahe ay may mababangong insenso at malalambot na kortina na nagkukubli sa isang magandang dalagang tila walang bahid ng lamig sa labas. Biglang isang malamig ngunit kaaya-ayang tinig ang narinig. Huminto. Agad na tumigil ang tatlong spiritual beast. Young Miss, ano po ang nangyari? Tanong ng isang dalagang kasama niya. Muling nagsalita ang tinig mula sa loob. Zuier, may naamoy akong dugo. Naamoy niyo po? Binuksan ng dalaga ang kurtina at lumitaw ang isang napakagandang 17 taong gulang na babae. Tumingin siya sa paligid ngunit umiling. Wala naman po akong nakikita. Mariing utos ng kanyang amo. Zuier, bumaba ka at tingnan mo. Baka natabunan lang sila ng nyebe. Maaaring buhay pa. Napakamot ng ulo si Zuier. Sige na nga eh. Tumalon siya pababa at nagsimulang maghukay habang nagrereklamo. Talagang napakabait ng Young Miss eh. Ano nang sinabi mo? Wala po. Wala talaga. Ilang sandali pa, bigla siyang napasigaw. Young Miss. May nakita ako. Mabilis niyang hinukay ang nyebe at nabunot ang dalawang katawang natabunan nito. Nang makita ang dugo sa ilalim ng nyebe, agad siyang sumigaw. Young Miss. Napakatalas talaga ng pang-amoy niyo. May 2 taong natabunan dito. Ang matanda ay halos nagyelo na habang ang bata ay patuloy pa ring dumudugo. Malapit na siyang mamatay. Nag-aalalang sumagot ang babae mula sa loob. Dumudugo pa rin sa ganitong kalami? Zuier. Dalhin mo sila agad sa loob. Bilisan mo. Malubha ang kalagayan ng bata. Kailangan ko siyang gamutin. Opo. Ngunit bago niya sila buhatin, sandali siyang nag-alangan. Young Miss, mga lalaki sila. Hindi ba bawal silang pumasok sa inyong karwahe? Wala pang lalaking nakapasok dito. Ayos lang siguro ang bata pero... Malamig na sumagot ang babae. Wala nang oras para isipin ang mga patakaran. Buhay ng tao ang nakataya. Tumango si Zuier at agad na isinakay ang mag-ama sa loob ng marangyang karwahe. Muli itong humarurot sa gitna ng malakas na pag-ulan ng nyebe. Sa likuran nito ay naiwan lamang ang ilang patak ng pulang dugo sa gitna ng walang hanggang kapusyan, unti-unting nilalamon ng walang tigil na pagbagsak ng nyebe. Walang pag-aalinlangang isinakay ni Zuier ang nagyelong mag-ama sa loob ng mainit na karwahe at inihiga sila sa harap ng manipis na kurtina. Young Miss, narito na sila. Pero tumutulo ang dugo ng bata sa mamahaling alpombra. Sayang naman eh. Mahinang tinig ang sumagot mula sa likod ng kurtina. Walang anumang mas mahalaga kaysa sa buhay. Malilinis naman ang alpombra. Isang manipis na pulang sinulid ang lumabas mula sa likod ng kurtina at pumulupot sa pulso ni Zufan. Dahan-dahang dumaloy ang Yuan-Ki sa kanyang katawan upang suriin ang kanyang kalagayan. Napasimangot si Zuier. Madali lang sabihin yan. Hindi naman kayo ang maglalaba. Zuier, nagrereklamo ka na naman ba? Agad na umiling ang dalaga. Hindi po. Hinding-hindi. Napakabait at napakabukas palad ng Young Miss. Kahit mapagod pa ako habang buhay para sa inyo, ayos lang. Napahagikik ang babae sa likod ng kurtina. Tama na ang drama. Magseryoso ka. Sandali niyang sinuri si Zufan bago nagsalita. Mabigat ang kanyang mga sugat at ubos na ubos ang Yuan-Ki niya dahil sa labis na pagpupumilit. Bigyan mo siya ng Yuan-Ki pill at hayaan siyang magpahinga. Magigising din siya. Opo, Young Miss. Isinubo ni Zuier ang asul na tableta kay Zufan ngunit napakunot noo. Nasa radiant stage na siya. Paano niya nagawang mapagod ng ganito? Hindi na siya baguhang cultivator. Hindi nagbago ang mahinahong tinig ng babae. Hindi lahat ng pagkakataon ay tungkol sa kontrol. Minsan, ibinubuhos ng isang tao ang lahat ng mayroon siya. Malamang ginawa niya yon para sa batang ito. Muling lumabas ang pulang sinulid at dumampi naman sa pulso ni Gu Santong. Biglang nagulat ang babae. Kakaiba ang batang ito. May 2 magkasalungat na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Patuloy silang naglalaban kaya hindi tumitigil ang pagdurugo ng kanyang kanang braso. Kailangan natin itong mapigilan bago mahuli ang lahat. Zuier!
Dalhin mo ang hemostatic pill. Agad po. Walang pag-aalinlangan itong isinubo ni Zwier ang ikalimang antas na hemostatic pill kay Gu Santong. Naging pulang agos ang lakas ng gamot at dumaloy patungo sa sugat. Ngunit bago pa ito makarating, nabangga ito ng isang misteryosong puwersa sa loob ng kanyang katawan. Tuluyang naglaho ang bisa ng gamot. Sa halip na huminto, lalo pang bumilis ang pagdaloy ng dugo. Nayanig ang pulang sinulid sa pulso ni Gu Santong. Nagulat ang Young Miss. Hindi gumana ang hemostatic pill. Gamitin ang ikapitong antas na hematoma pill. Hanggat hindi naayos ang dalawang enerhiyang iyon, hindi titigil ang pagdurugo. Mabilis namang sumunod si Zwier. Ngunit tulad ng nauna, nabigo rin ang mas mataas na antas na gamot. Mas malakas pa ang puwersang sumasalungat dito. Sa halip na gumaling, lalo pang bumukas ang sugat ni Gu Santong. Mas marami pang dugo ang dumaloy. Sa isang iglap, nabaliwala ang lahat ng pagsisikap ni Zhu Fan sa nakalipas na ilang buwan, ang walang tigil niyang paggawa ng mga ika-11 antas na pill upang mapabagal ang pagdurugo ng kanyang anak. Kung naroon lamang siya, tiyak nasisigaw siya sa galit. Huwag kayong basta-basta gumagamit ng gamot kung hindi niyo alam ang kondisyon. Pinapatay niyo ang bata. Ngunit walang kamalay-malay ang dalawang babae sa tunay na kalagayan ni Gu Santong. Habang lalo lamang lumalala ang sitwasyon, kapwa sila nataranta. Sunod-sunod na nag-utos ang Young Miss. Isa-isang isinubo ni Zwier ang iba't ibang pambihirang gamot. Ngunit isa lamang ang naging resulta. Lalong lumakas ang pag-agos ng dugo. Mabilis na nabahiran ng matingkad na pula ang mamahaling alpombra. Namutla si Zwier. Young Miss, ano na ang gagawin natin? Lalo lang natin siyang napapasama. Mahigpit na napakapit ang babae sa likod ng kurtina. Ano ba talaga ang nangyari sa sugat niya? Wala ni isang gamot ang gumagana. Ilang sandali siyang nag-isip bago biglang nagsalita. Posible kayang nasugatan siya ng isang Divine Sword. Hindi kahit ang mga sugat mula sa Divine Sword ay unti-unti pa ring naghihilom. Bakit walang epekto sa batang ito? Nangangambang tumingin si Zwier kay Zhu Fan. Young Miss, hindi na mahalaga ang dahilan. Kapag nagising ang ama niya at nalaman niyang namatay ang anak niya habang tayo ang gumagamot, hindi naman ako natatakot sa isang Radiant Stage Cultivator. Pero masisira ang reputasyon ninyo. Mas mabuti pa sigurong iniwan na lang natin sila roon. Tahimik ang Young Miss sa loob ng ilang sandali. Pagkaraan ay buong katatagan siyang nagsalita. Mas mahalaga ang makapagsalba ng buhay kaysa sa anumang karangalan. Ako si Immortal Healer Murong Xu. Hindi pa ako kailanman nawala ng pasyente. Lalo na ang isang bata. Zwier, gamitin mo ang North Sea Gel. Napasinghap si Zwier. Ano? Young Miss. Napakahalaga niyon. Napakahirap nating makakuha kahit kaunti mula sa Northern Lands. Mahigit 10 milyong Sacred Spirit Stones ang halaga niyan. Nakalaan yon para sa clan head kapag may emerhensya. Gagamitin niyo sa isang estranghero. Napakalaking pag-aaksaya niyan. Sandaling natahimik si Murong Xu. Ngunit muli siyang nagsalita ng buong paninindigan. Kung maililigtas nito ang isang buhay, hindi iyon kailanman magiging pag-aaksaya. Makakahanap pa tayo ng North Sea Gel. Pero iisa lang ang buhay ng batang ito. At sa lakas ng kuya ko, baka hindi pa niya kailanman kailangan iyon. Nag-aalalang tanong ni Zwier. Paano kung wala ring epekto gaya ng mga pill? Hindi kailanman sayang ang paggamit ng isang pambihirang halamang gamot upang iligtas ang buhay. Mahigpit ang kanyang tinig. Zwier. Sino ba ang Young Miss dito? Ikaw ba o ako? Wala nang nagawa si Zwier kundi sumunod. Naglabas siya ng isang maliit na sisidlan at dahan-dahang pinatak ang malinaw na likido sa sugatang braso ni Gu Santong. Isang matamis na halimuyak ang agad kumalat sa loob ng karwahe. At saka, isang himala ang nangyari. Sa bawat bahaging nadidilig, nagpatuloy ang malaking karwahe sa mabilis nitong paglalakbay sa gitna ng malawak na kapatagang nababalutan ng nyebe. Sa bawat pagyanig ng sasakyan ay bahagyang natitinag ang walang malay na si Zhu Fan na nakahiga sa loob. Marahil ay dahil sa isang malakas na pag-uga, o marahil ay dahil unti-unti nang bumabalik ang kanyang yuan qi, dahan-dahan siyang nagkamalay. Bahagyang bumuka ang kanyang tuyong mga labi habang mahina niyang binibigkas. Batang Sanzi. Batang Sanzigi. Bigla siyang napabangon at sumigaw sa matinding pag-aalala.
Puno ng takot at pagsisisi ang kanyang puso. Alam niyang nawalan siya ng malay. Ngunit paano na si Batang Sanzi? Kung walang magpapatigil sa pagdurugo nito o magdadala rito sa kanlurang lupain, unti-unti itong mamamatay sa bawat patak ng dugong nawawala. Nanginig ang kanyang noo habang mariin niyang ikinuyom ang mga kamao. Halos lamunin siya ng pagsisisi. Paano niya nagawang mawalan ng malay at iwan ang kanyang sugatang anak habang siya ay nagpapahinga? Sa sobrang pagkalunod niya sa sariling iniisip, hindi niya namalayang wala na ang mabagsik na lamig at nyebe sa paligid. Buwisit! Ano ba ng ingay na yan? Halos patayin mo ako sa gulat. Napapitlag si Zufan sa biglang sigaw. Ngayon lamang niya napansin ang kanyang paligid. Nasa loob pala siya ng isang umaandar na karwahe. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang magandang dalagang tila 17 taong gulang. Karga nito ang isang 8 taong gulang na batang lalaki na bagamat maputla ay malinaw na unti-unti nang gumagaling. Napabuntong hininga si Zufan sa ginhawa bago magalang na nagtanong. Binibini kayo ba ang nagligtas sa amin? Bakit? Hindi mo ba gusto? Kung ganoon, isauli mo ang buhay mo. Mataray na sagot ng dalaga habang masama ang tingin sa kanya. Napakunot noo si Zufan. Hindi siya sanay na siya ang nasasagot ng ganoon. Palagi siyang ang huling nagsasalita at laging siya ang may kontrol. Ngayon, siya naman ang napahiya. Kung hindi lamang sila iniligtas ng dalaga, malamang ay isa na lamang itong mansa ng dugo sa dingding ng karwahe. Dahil sa true self-art, malaki na ang ipinagbago ng kanyang marahas na ugali nitong nakaraang 2 taon. Maswerte ka ngayon lang tayo nagkita. Pinilit niyang lunukin ang pagkainis at mumiti. Maraming salamat muna sa pagliligtas sa amin. Maaari ko bang malaman kung bakit tila galit na galit kayo? May utang ba akong napakalaking halaga sa inyo? Biro niyang tanong. Ngunit tila eksaktong natamaan nito ang pinakamasakit na bahagi ng dalaga. Ano sa tingin mo? Mas lalo itong napasimangot. Napakurap si Zufan. Ano? Ngayon lang kami nagkita. Paano ako nagkaroon ng utang sa kanya? Samantalang si Zuer naman ay halos maiyak sa isip. 10 milyon ang 10 milyong banal na spirit stones. Pareho silang hindi nagkakaintindihan. Sa sandaling iyon ay narinig ang isang malambing na tinig mula sa likod ng manipis na kortina. Zuer, umasta ka namang parang isang babae. 5 araw na ang lumipas pero hindi ka pa rin makamove on. Sandali, may isa pa palang tao rito. Nagulat si Zufan. Doon lamang niya napansing may ika-4 pang tao sa loob. Batay sa tinig nito, agad niyang naunawaan na ito ang tunay na amo at ang dalagang kaharap niya ay isa lamang katulong. Iyan napakaangas namang katulong. Lumamig ang ekspresyon ni Zufan habang tinitingnan si Zuer. Kaya pala ang inyong binibini ang nagligtas sa amin, hindi ikaw. Kung ganoon, bakit ikaw ang nakasimangot? Wala ka namang ginawa kundi gamitin ang pangalan niya. Pagkatapos ay magalang siyang yumuko sa direksyon ng kurtina. Maraming salamat, binibini, sa pagliligtas sa aming mag-ama. Ayu! Namula sa galit si Zuer. Binibini! Tignan niyo nga ang taong pinaghirapan ninyong iligtas. Zuer! Mahinahon siyang pinagsabihan ni Murong Ksui. Kasalanan mo rin naman dahil ikaw ang unang nangasar. Huwag mong isisi sa iba ang bunga ng sarili mong ginawa. Pagkatapos ay nagsalita siya kay Zufan. Hindi rin tama ang sinabi ninyo. Pantay-pantay ang lahat ng buhay. Hindi ako naghihintay ng anumang kapalit sa pagliligtas ko sa inyo. Ang nais ko lamang ay mamuhay kayo ng matuwid at huwag gumawa ng kasamaan upang hindi ko pagsisihan ang pagliligtas ko sa isang demonyo. Napatawa ng pilit si Zufan. Tinawag niya talaga akong demonyo. Pero hindi naman siya mali. Narinig mo ba yon? Singit ni Zuer. Sinabi ng binibini na maging mabuting tao ka. Kung hindi, pwede naming bawiin anumang oras ang buhay na iniligtas namin. Napangiti si Zufan. Kung magiging mabuti man ako o hindi, ako lang ang magpapasya roon. Kayo ang nagligtas sa akin at hindi ko iyon malilimutan. Ako, Guyifan, ay hindi kailanman nag-iwan ng utang na loob. Babayaran ko ang kabutihang ito sa tamang panahon. Maraming salamat. Ngunit kailangan na naming umalis. Hinawakan niya ang kamay ni Gusantong. Ngunit bigla siyang natigilan. Malinis na ang braso ng bata. Wala nang kahit isang sugat o peklat. Ano? Batang Sanzi,
Ngumisi si Zuer. Ang aming binibini ang nagligtas sa kanya. Wala pa siyang malay pero ligtas na siya. Sayang nga lang napakabait ng bata pero napakasama ng ama. Maling tao yata ang iniligtas ng binibini. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zufan. Buong taimtim siyang yumuko. Maraming salamat. Hindi mahalaga kung ako ang nailigtas. Pero ang pagliligtas ninyo sa anak ko ay utang na loob na hindi ko malilimutan. Anumang hiling ninyo tutuparin ko ng walang pag-aalinlangan. Umiling si Murong Xu. Kakaiba talaga kayo. Ngunit kitang-kita kong mahal na mahal ninyo ang inyong anak. Ibig sabihin, may kabutihan pa ring natitira sa puso ninyo. Napangiwi si Zufan. Kabutihan? Buong buhay kong tinahak ang landas ng demonyo. Hindi ko nga alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging mabuti. Mabuti na lamang at sumingit si Zuer. Binibini, masyado naman siyang sinuwerte. Kung gusto talaga niyang magbayad, singilin na natin. Iniunat niya ang kanyang kamay. Magbayad ka ng gastusin. Tumango si Zufan. Magkano? Ngumiti ng tuso si Zuer. Maliit lang. 10 milyong banal na spirit stones. Napakurap si Zufan. Napakamahal naman. Anong klaseng gamot ba ang ginamit ninyo? Hindi dahil hindi niya kayang bayaran. Sa katunayan, kahit walang singil ay kusang loob pa rin siyang magbibigay ng ganoong halaga. Walang halaga ang pera kung buhay ng kanyang anak ang kapalit. Inakala naman ni Zuer na natakot siya sa halaga. Hahaha! Wala ka sigurong kahit isang banal na spirit stone. Siguro nga hindi mo pa nga nakita ang itsura ng mga iyon. Kaya ibigay mo na lang lahat ng mayroon ka. Sigurado namang wala iyong halaga. Zuer! Muling saway ni Murong Xu. Ngunit kalmado lamang si Zufan. Kaya kong bayaran ang halagang iyan. Pero gusto kong malaman kung anong gamot ang ginamit niyo. Kung hindi man dahil sa gamot, babayaran pa rin niya ang utang na loob. Sa tingin mo nagsisinungaling kami? Inis na inilabas ni Zuer ang isang maliit na sisidlan. Ito ang North Sea Gel. Isa itong pambihirang gamot mula sa hilagang lupain. Halos 10 milyong banal na spirit stones ang ginastos namin para lamang makakuha ng kaunti nito. At halos lahat ng laman ay ginamit namin sa anak mo. Hindi ba makatarungan lang na bayaran mo ang halaga nito? Inamoy ni Zufan ang natitirang gel. Napakunot no siya. North Sea Gel. Wala itong nakatala sa 9 Serenity Secret Records. Mukhang gamot ito mula sa mortal domain pero kung nagawa nitong iligtas si Batang Sanzi, tunay nga itong kahanga-hanga. Ngumiti siya. Binibining Zuer. Ibenta niyo na sa akin ang natitira. Babayaran ko kayo ng 20 milyong banal na spirit stones. Napahalakhak si Zuer. 20 milyon? Wala kang ang 10 milyon. Hindi iyon ang tanong. Tatanggapin mo ba ang alok ko? Tinaasan siya nito ng kilay. CJ. Kung may hangal na gustong magbayad ng doble, bakit ko tatanggihan? Ibigay mo ang storage ring mo. Nagliwanag ang mga mata ni Zufan. Ibinigay ni Zuer ang singsing. Pinagdikit ni Zufan ang kanilang storage rings. Pagkatapos ay kinuha niya ang sisidlan ng North Sea Gel, isinakay sa kanyang likod si Gu Santong, at agad na lumabas ng karwahe. Binibining Zuer. Kasunduan ay kasunduan. Paalam. Sandali. Hindi ko pa check ang laman. Sigaw ni Zuer. Nagulat si Murong Xu. Anong nangyari, Zuer? Nalalaki ang mga matang tumingin si Zuer sa storage ring. Binibini. May 20 milyong banal na spirit stones sa loob. Mayaman pala talaga ang lalaking yon. Dito muna natin puputulan ang ating novela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.